Hello mga bossing, mga madam, it's me again. Ang inyong driver vlogger. Kumusta na po kayo mga bossing, mga madam? Shout out po dyan sa inyo sa Pilipinas at good morning o good day o magandang gabi sa inyo dyan sa Pilipinas at good day sa buong mundo. Ito na naman ako, mga bossing, mga madam. Bago ang lahat, paki-suportahan nyo po ang aking YouTube channel, ED Makasilang po. Paki-subscribe at paki-click na rin yung notification. Kasama na rin po yung ang bell para makasama nyo, makita nyo po ako at masuportahan nyo po ako doon sa aking YouTube channel na ED Makasilang po. At ang aking Facebook, paki-follow and like and share. Mag-comment lang po kayo at babasahin ko mamaya. Ito na naman po tayo ngayon mga busing. Talakayan natin itong mga banateros. Nakakala siguro nila yakang-yakan nila si Yorme. Nabigla sila sa ginawa ni Yorme. Akala nila siguro na katulad kay Inday Sara na may binigay na scripted. Baka di ba bago tatanungin muna si Inday Sara, siguraduhin nila na nandoon na nakasulat na yung isasagot at saka itatanong. Akala nila ganun si Yorme. Ang pagkakamali nila, so maling-mali nila na naimbitahan nila si Yorme sa kanilang programa. Ano nangyari? Napaya ang mga banateros. Ang tanong ni Banat Bay ito, Yorme, nagkaalat na yung mga sa social media na ikaw daw isang balimbing na. Di ba? Di anong napakaganda ng sagot ni Yorme sa mga banateros sabi ni Yorme, maraming klaseng balimbing. Okay? Kayo ba'y nakakain na ng mga balimbing? Sabi ni Yorme. Maraming klaseng mga balimbing. May mapakla, may mapait, may maasim, okay? May matamis. Alam nyo mga busing, mga madam, yung tatlong mapakla, mapait, maasim, yun yung mga banateros yun ang mga nakain nila. Kasi nga alam niyo kung bakit ko nasabi yun ang nakain ng mga banateros, yung mapakla, mapait, maasim. Kasi yung mga mukha nila hindi na maimpinta si Yorme, siyempre yung matamis na balimbing. Di ba? Patay sila ngayon Ang ganda ng sagot ni Yorme, gusto ko Ang sabi niya, ang mahal naming Pangulo si Bongbong Marcos, binoto siya ng 31 million na tao. Okay? So, ginagagalang ko yun. Kasi, yun ang gusto ng mga tao Si Bongbong Marcos ang nanalo. Si Bongbong Marcos ang presidente. Yun ang gusto ng mga tao. 31 million. Yun ang gusto ng tao. So, igalang natin. Diba? Ano mga banateros? Igalang natin. Kasi, yun ang gusto ng mga tao. Tapos na yung political Wala na. Hindi na kung ano sino yung presidente, tulungan na lang natin. Patay ang mga banateros. Akala siguro ng mga banateros, akala siguro nila na mayroon silang binigay na kopya kay Mayor. Akala nila si Inday Sara Baka sasabihin ni Inday Sara yun banateros, wala sa scripted itong mga tanong nyo sa akin di ba? Ganun ang sinabi ni Inday Sara sa mga banateros di ba? Ano na nangyari sa inyo? Di paya kayo mga banateros kayo. Buti nga hindi nagtanong si sino to? Si Jack Ngungu Naalala ko tuloy yung tanong niya kay dating gobernador Chavit Sison Ang sabi niya Chavit, may posible bang magdedeklara rin ng martial law si Pangulong Bongbong Marcos? Ang sagot ni Chavit Sison, hindi niya maintindihan ang sinasabi ni
Ngungo eh, di ba? Buti si Jack Ngungo hindi nagtanong kay Kwan, kay Yorme. Kasi ang malamang baka itatanong ni Jack Ngungo ganito na naman, Yorme, pwede po bang baka pwede may posibilidad ba na mag-declare ng martial law si Bongbong Marcos? Tapos hindi maintindihan ni Yorme, baka sasabihin niya, yung marshmallow. Marshmallow, napakasarap yan. Gusto ko yung paborito ko yan. Baka yun ang isasagot ni Yorme, marshmallow. Mga banatiros kayo talaga, wala na kayo sa hulog. Di ba? Kaya pagka kayo nag-imbita ng guest ninyo, siguraduhin nyo na ang inyong inibitan makadidiis para hindi kayo mapaya, di ba? Mga didilis na dapat, siguraduhin yung mga didilis ang iimbitahan ninyo, ang guest ninyo, para hindi kayo mapaya sa mga isasagot ng isasagot nila sa inyo. Di ba? Ano nangyari? Nagulat kayo mga banateros ang sagot ni Yorme sa inyo, di ba? Kaya kayo nahulog kayo sa sarili ninyong bulsa. Nahulog kayo sa sarili ninyong bulsa, napaya kayong lahat. Sabi ko nga sa inyo uli, apat na klaseng balimbing sa maasim, mapakla, maalat, matamis. Yung tatlong maasim, mapakla, mapait, nandun kayo nabilong. Kaya ang mukha ninyo masyadong maasim, mapakla at saka mapait, kasi hindi maipinta mukha ninyo yung mga banatiros kaya sa susunod, pagka nag-gis uli kayo, pagka may gis uli kayo, imbitahin nyo si Inday Sara para bigyan nyo na instructed nasagot kung anong sasabihin ninyo. May sagot na kagad, bigyan nyo na dahil nyo naman ang gusto ni Inday Sara. Expected ang may sagot na di ba? Patay kayo. Puro si Yorme tapos na ngalalan, hindi na pamumulitikal, trabaho na ang kanya, trabaho na, focus na, kasi 3 years term lang yan, napakaiksi lang tapos mamamuliti ka pa. Tingnan mo si Kwan, halimbawa natin si Mayor Basti, imbis na magtrabaho doon sa kanilang lugar sa Davao, sa Mayor, doon wala, puro pamumulitika, lakwat sa dito, lakwat sa doon. Ano mangyayari sa ganyang klaseng tao, ganyang klaseng opisyalis, di ba? Kaya mga banateros, imbitahin niyo si Basti para ilabas niya yung galit sa mga Marcos. Bigyan niyo ng expected na sagot, para kung ano man yung may sagot na kagad si Basti. Pamumulita kang ginagawa ni Mayor Basti doon sa sa kanyang trabaho sa halip na magtrabaho sa Davao hindi, di ba, pamumuliti ka. Si Yorme iba, wala kayo, bayin nyo si Yorme, kung sino yung presidente man nakaupo, suportahan niya kasi yun ang gusto ng bayan di ba? Si Basti nakaupo na ng mayor na, vice mayor nanalo. Siyempre dahil wala na si Tatay Digong, automatic na siya ang vice mayor. Namumuliti ka, ngaw-ngaw ng ngaw-ngaw. Tingnan niyo pag nagsalita, halos maputol na yung ugat niya sa liig. Ingat-ingat lang Basti, sa sobra mong galit sa mahal namin Pangulo, baka yung ugat mo sa liig maputol may stroke ka pa. Di ba? Kunting ingat lang Mayor Basti, kailangan pa ng mga tao mo na mga didilis, hindi mga tao na taong bayan, mga taong didilis, kailangan kanila. Ingat Mayor Basti. Anong mga banateros, wala kayong magawa sa buhay ninyo. Mag-imbita pa kayo ng gis, akala nyo kaya nyong ibulsa si Yorme. Akala nyo kaya nyong ibulsa sa bulsa ninyo si Yorme. Hindi, kayo ang naibulsa ni Yorme. Kayo ang kanyang naibulsa. Gulat kayo, di ba? Kaya wala kayong mga ang interview nyo uli, ang
i-guess niyo uli yung mga didilis na mga politician. Kasi kaya niya yun eh. Kaya niyo silang ibulsa. Yung hindi mga didilis na politician, huwag niyo imbitahin kasi mapapaya lang kayo. O, di ba? Ay, nako. Oh, di ba? Oh, paano yan? Oh, di ba? Kaya kunting kwan lang. Kunting pag nagtanong sa mga hindi didilis na opisyalis, wag personalin. Kasi kayo ang wag personalin kasi kayo babalikan kayo ng sagot niyan eh. 'Di ba? Wag personalin. Mapapaya lang kayo, mga banateros. Ha? O, 'di ba? Oh, para 'di ba? Kaya ganun lang. Palibhasa kasi mga banateros. Mga banateros ayan na. Hindi na kayo banateros eh. Nagiging upuan na kayo. Ha? Hindi na kayo banateros eh. Nagiging butterfly na kayo. Butterfly na wala na sa hulog eh. O, di ba? Patay sila. Patay kayo ngayon. O, di ba? O, so, busing ha? Ha? Kunting hanggang dito na lang busing kasi nagkomento lang ako ng kunti doon sa mga banateros eh, sa sobrang paya nila. Hindi nila alam yung ginagawa nila. Di ba? Mga palibasa kasi mga utak bulinaw kaya nga dilis eh. Didilis eh kasi nga utak bulinaw. O kaya di ba mga di ba mga didilis. Yan naman ang totoo eh. Mga utak kayo, utak didilis eh. Kaya sa uli mga banateros ha, pagka nag-imbita kayo ng guest niyo, piliin niyo yung mga didilis na politician, wag yung hindi didilis kasi mapapaya lang kayo sa tanong niyo sa isasagot nila eh. Di ba? So, okay, hanggang dito na lang mga pusing ha. Once again, tulungan niyo po ako sa aking YouTube channel ED Makasilang po. Paki-subscribe niyo po ako ED Makasilang sa aking channel, YouTube channel po. Okay? Paki-subscribe at notification niyo para naman po matulungan niyo ako. Okay? ED Makasilang po sa YouTube channel ko po. Okay, at ang aking Facebook po paki-follow and share and like mag-komento po kayo ba't babasahin ko mamaya pag tapos paggaling ko sa trabaho. Ito ako papasok sa trabaho. Press na press tayo mga busing bagong ligo. Di ba? Mga busing mga madam. Yung mga didilis hindi yata naliligo yan kaya yung mga utak nila hindi fresh kasi kaya yung mga utak nila hindi fresh kaya sablay lahat ang mga tanong kasi nga hindi naliligo. Di ba? Mga didilis, tumahimik na lang kayo para maayos ang pag-iisip ninyo. Di ba? Okay mga busing mga madam. Ingat po kayong lahat dyan sa Pilipinas. Dito po ako ngayon dito ang aking lugar po. Dito po ako sa Vancouver, Canada. Okay? Okay mga busing mga madam. Okay. Okay, bye-bye. Peace.